magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, mga kapatid. Are we all excited? Good evening to all of us. Welcome to our midweek Bible study. Ayan. Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Ama sa langit, sapagkat muli na naman niya tayong pinili sa araw na ito, sa gabing ito, upang makarinig ng magandang balita. Hindi lang maganda, mabuting balita. Ano ha? Gaya ng sinasabi sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead, let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming nearer. Yan. So before anything else, let's ask for His guidance sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa langit, purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, Ama, sa patuloy mong paggagabay at patnubay sa amin, sa patuloy mong pagtawag sa amin, pagpili sa amin, upang makarinig ng iyong magandang balita. Ama, sa gabing ito, muli naming tinataas ang bawat isang aming sarili, Panginoon, Lord. Linisin niyo po aming mga puso't kaisipan upang kami ay maluwalhatin aming matanggap ang iyong mga banal na pagtuturo, Ama, sa gabing ito. And of course, Father God, we ask for the guidance of your Holy Spirit, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kulang ang aming pangunawa. Ngunit sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu, magkakaroon kami ng mga
ng pangunawa sa bawat salitang aming maririnig. Thank you, Father God, at tinataas namin sa iyo ang gagamitin mo sa gabing ito mula sa music ministry, sa maglilid ng song, sa comfy band, Father God. We ask for your double portion of your anointing. And of course, pati sa gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong salita, Father God, we ask for thy double portion of your anointing. Kayo po ang maglagay ng mga salitang mamumutawi sa kanyang mga labi. Again, Lord, may your name be glorified tonight, and we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Hallelujah. Announcement po, mga kapatid. Again, visit our YouTube channel, mga kapatid, which is Comfy Media. Kung wala pa po, create your own account. Kung hindi marunong, tawagin si Apo, si Pamangkin, sino pa, lahat ng mga kabataan, alam na alam nila maggawa ng account. Pagawa po tayo. Gayahin niyo ako, nagpagawa lang po ako sa anak ko eh. Okay. So, basta wag natin kakalimutan yung ating ang tawag dito, yung email. Ang sikreto ho dyan, pwede nyong ilagay, isulat sa notebook or sa notepad, kung may notepad yung inyong telepono. Ayan. O kaya file. Pag pinindot nyo yung file, boom! Ilagay nyo ho doon yung inyong email para hindi po natin makalimutan. Alam ko yan. Okay. So, yun. Doon nyo ilagay yung inyong, para may account na kayo, makapagbukas kayo ng Comfy Media. At pag nabuksan nyo na po yun, yan, mapapanood nyo na yung ating mga fellowship, mga GMJ na nakaraan, Bible studies, and of course, mapapakinggan nyo na yung lahat ng mga awitin natin. Comfy songs. From the start ng Comfy at to the present. Thank you, Lord, yan. Hindi na tayo bibili ng CD. Telepono lang, headset lang. Pwede rin sa mga sasakyan dahil may Bluetooth ang mga radyo ng sasakyan. I-Bluetooth nyo lang doon. Di yung buong sasakyan. Mapapakinggan nyo yung ating mga original songs. Yan. Thank you, Lord. Yan, palapit na po ng palapit, mga kapatid, ang ating Comfy Family Affair, 44th anniversary, and also early Christmas fellowship. Yan. On November 29 and 30, year 2025. Yan. At the Hotel Supreme, Mall and Events Center, Baguio City. Ang team po natin, mga kapatid, Psalms 16 verse 11, which is, in your presence, Lord. Yan po ang team natin. Deadline of registration and payment is on November 9, 2025. Yan. Mga kapatid, Thank you, Lord. Things to bring, of course. Yung first day natin, hoodie, activity clothes, cocktail dress, and suit for brothers, yun ang day 1, which is November 29. At sa second day, which is November 30, yan na. Something Christmassy, vibrant, celebrative colors, and of course, let's bring our gift for our exchange gift. Amount, it depends upon your generosity. Yan. Details of accommodation are posted at our Facebook page, mga kapatid. Yung detalye, kung malaman nyo kung ano talaga. Kaya kinakailangan meron tayong Facebook account para mabuksan na natin yan. And for those who want to check in advance, which is on Friday, November 28, 2025, kanya-kanya po tayong pagbubuk. Just mention Comfy to avail of the discount, mga kapatid. Sabi nyo, Comfy kami, kasama kami bukas sa celebration. At bibigyan po kayo ng discount ng hotel. Yan. And details are also posted on our FB account. Thank you, Lord. Yan. And of course, para sa mga wala pang masasakyan, for bus inquiries, kindly contact Sister Josephine Nocum or Sister Tata Nocum, ang wife ni si Brother Elmer Nocum. Okay. November Family Affair Anniversary Hoodie. Ayan.
For blue, mga taga-north po yan. For purple, mga taga-east po yan. Ano pa? For rosewood, mga taga-west yan. And white, para sa mga taga-south. At sa mga workers, kulay green po. At sa mga taga-CSM, kulay old rose. Size reference, elders and south. Yan. Yung size po ni Sister Maripas, yung built niya is free size. At meron din pong plus size. Ayan. Tingnan niyo po mabuti. Yan. Thank you, Lord. At ito naman po, reference. Workers, North, East, West, and CSM. Ayan. Pag medium, yan, Sister Joy. Ayan. Pagka large, Sister Jen. Pagka extra large, Brother Buchoy. And for double XL, Sister Tata. Yan. Orders and payment process. Yan. Everyone is encouraged to order, mga kapatid. Why? Souvenir natin, that's number 1, para may souvenir tayo for the 44th year. And at the same time, po mga kapatid, pwedeng pangregalo. Magandang pangregalo po yan, mga kapatid. Hindi na kayo mahihirapang mag-isip ng pangregalo. At accepted po yan. Yan, mga kapatid. Sinabi ko na sa inyo, tip po yan. Because it's Christmas Day, Christmas time. Reach out to your CSM teachers or assigned workers for orders and payment. Yun lang. Pagka-order kayo, kung kay CSM, teachers. Pagka prayer meeting, assigned workers. Ganun lang po kasimple. Sulat nyo lang po yung detail. Name, prayer meeting, outreach, at ilagay nyo yung payment nyo. The price is $290 for all sizes. Mga kapatid, $290. Small, medium, large. Full payment is required upon order, mga kapatid. Bayaran nyo na po kaagad para hindi magkalituhan. Release of items, care of CSM, teachers assigned or assigned workers. Yan. Yun po ang release of items. Due to request, last call na po. Ito para sa mga order, October 19, 2025. Amen. Okay. For kids, all areas, for sizes beyond double XL, North, East, West, workers, and CSM. You may provide for your own hoodie. Yan. Kayo na po bahalang bumili ng inyong hoodie, pero according dun sa color ng inyong area. Kung taga-north yung bata, alam yung kulay ng north. Yun ang bibili yung kulay. Kung taga-east, same thing. Kung taga-west, same thing. Kung workers, anak ng workers, bili ka ng NCSM. Bili ka ng hoodie na kakulay according to your assignment. Yan. Yan. Mahalaga po to. Kindly label them properly so that we can also return it to you after the printing. Napakahalaga po yan, mga kapatid, ha? Pag naglagay po kayo, tip, doon sa kabilang side ng hoodie, doon sa laylayan, yung doblado. Kasi bakit doon sa doblado? Kasi para hindi tumagos yung pansulat nyo. At ang gamitin yung pangsulat para sigurado at hindi basta mabubura, yung pilot na fine tip, permanent marker. Pilot na fine tip, kulay black. Doon sa kabilang side, doon sa pinakatupi nyo, sulatan nung pangalan, nung prayer group, nung area. Mga kapatid, malinaw po yan, ha? Huwag niyong sabihin, hindi, kilala naman ako, kilala naman yung anak ko. Huwag ganon. Name, area, or prayer group. Para wala tayong kaguluhan. Okay.
Extended deadline will be on October 19, 2025. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng special day. October 15, 2025. Happy birthday! Uy, ang aking ninang! Ninang Tess Beloria ng happy birthday! Anong handa natin? Sister Rosario Mirata, Sister Cheska Hernandez, Brother Jacob Castillo, Sister Marife Palabiab, Sister Osea de Guzman, Brother Brixie Francisco, Sister Kaysilyn Ramos. Happy birthday! Happy anniversary, Brother Leo and Sister Jen Aboyabor. And enjoy your day. Brother Bong, pasok! Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day. Yan. Okay, medyo stretch na tayo. Yan. Ready na tayo mga kapatid? Tawagin na natin ang ating mga kasama sa bahay para sabay-sabay tayo magpuri, tumalon, sumayaw sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. And let's welcome the praise and worship team. Hallelujah! Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek Bible study. Kami po ang Laiya worshiper at kasama ko po si Sister Zara, Sister Julian at ako po si Sister Jerlyn. Thank you, Lord. Sama-sama po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. Halina po kayo at tawagin po ang lahat ng kasama natin sa ating mga tahanan upang sabay-sabay tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't bibig. Ako'y kanyang dinirinig, sigling ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't bibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't bibig. Ako'y
Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Awitan po natin siya ng buong puso. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. May pangamba, pero di aayaw. May pag-aba, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, pero di aayaw. May pag-aba, pero di susuko.
Hallelujah, hallelujah. Praise God. Glory, glory to God. Yan. Yan, konting higa-higa. Sarap magpuri sa ating Diyos. Yan. And for tonight, mga kapatid, to continue with chapter 2 of Galatians, sa series on the book of the Galatians, of course, let us welcome Minister Sandy Laresa. Ayan. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Para po sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Galatia na inumpisahan na po nila Minister Elmer at Minister Jeff. Ayan. Ngayon naman po ay itutuloy po natin at magsisimula po tayo po rito sa Galatia 2 mula po 15 hanggang 21. Sa Tagalog po natin basahin. Kami nga'y ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit kung sa pagsisikap naming mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo ay matagpuan kaming makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Ngunit, itinatayo kong muli ang winasa ko na. Ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ito po ang mensahe po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa gabi pong ito, Panginoon, upang muli naming mapag-aralan ang iyong pong banal na salita. Sa gabay ng inyo pong Espiritu Santo, hinihiling po namin ang pangunawa, Panginoon, upang amin pong lubos na maisapamuhay sa awat grasya mo ang salita pong at mensaheng aming matututunan sa pamamagitan po ng gabay ng inyong Espiritu. Salamat po. Ang lahat po ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Minsan pa, magandang muli po sa ating lahat, mga kapatid. At sa atin pong pag-aaral sa gabi pong ito, ay atin pong papamagatan na justification by faith. Sa Tagalog, pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa kung ano ang ginawa niya sa krus para sa atin. Ang sulat po ni San Pablo ay may nilalayon siya, kaya niya po sinulatan ang mga taga-Galacia. Okay. Alamin po muna natin ang purpose ni San Pablo kung bakit niya po sinulatan ang mga taga-Galacia. Okay. Sige, sa Tagalog po, basahin po natin yung panimula ng aklat ng Galacia. Nang maipangaral ang magandang balita tungkol kay Jesus at matanggap ito ng mga hintil, lumitaw ang katanungan kung
ang isang hintil ba na nananalig kay Kristo ay dapat pang pailalim sa kautusan ni Moises? Ayon kay Pablo, ay hindi na dapat, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagkakaroon siya ng buhay kay Kristo. Dahil sa pananalig kay Kristo, pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Subalit, sa mga iglesia sa Galacia, isang lalawigang Romano sa Asia Minor, ay may mga sumasalungat kay Pablo at nagtuturong kailangan pang pasakop ang tao sa kautusan ni Moises upang mapawalang sala sa harap ng Diyos. Ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay ang mapanumbalik sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya ng maling turong ito. Nagsimula si Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol ni Hesukristo. Binigyan niya ng diin na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay nagbuhat sa Diyos at hindi sa tao. At ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pananampalataya, magiging kalugod-lugod sa Diyos ang tao. Sa mga huling kabanata ay ipinakita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa pananalig kay Kristo. So yan po ang layunin ni San Pablo kung bakit niya po sinulatan ang mga mananampalataya sa Galacia. So meron pong mga false teachers with a false message. Kaya Paul's main purpose in writing to the Galatians was to defend the true gospel of salvation by grace through faith in Jesus Christ, and to rebuke the Judaizers who were teaching that Gentile or non-Jewish people must follow the Old Testament law, particularly circumcision, to be saved. He emphasized that a believer's freedom in Christ comes not from the burdensome yoke of the law, but from the fulfilled law in Jesus, which provides true spiritual liberty. Yun po ang dahilan o layunin ni San Pablo, kaya niya sinulatan po ang mga mananampalataya sa Galacia, sapagkat meron pong mga Hudyo na nagtuturo na ang kaligtasan ay makakamtan lamang kung susunod sa tinatawag na kautusan, okay, or Mosaic law na tinatawag. So, kaya lang po, mga kapatid, ito yung sinalungat ni San Pablo. Kumbaga, ang tanong is, how can men be right with God? Paano nga bang magiging matuwid ang isang tao sa Panginoon? Ito ba ay dahil sa pagsunod o paggawa sa kautusan? Tingnan po natin yung sinasabing law dito sa Deuteronomy chapter 28, 3 and 4 and verse 12. Okay. Sa Deuteronomy 28 po, 3 and 4 and verse 12. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. And in verse 12, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. O, yan po yung pangako, mga kapatid, doon sa kautusan or law. The key operative
word to access God's blessing under Old Covenant law is one big if. Ayan, sa Tagalog, kung. Yan ang susi para pagpalain. Kinakailangan kung susunod sa kautusan. If you can keep God's commandments perfectly, then you can enjoy His blessings. This basically means that the old covenant of law was entirely contingent on your works and ability to keep God's commandments impeccably. Only then could you be blessed. So ayon po dito sa ating binasa na kautusan ng Panginoon, makakamtan lamang ang pagpapala ng Diyos kung makakasunod perfectly ang isang tao sa kanyang kautusan. But what happens if you fail to keep God's commandments? Under the old covenant of law, the Lord said, eto po ang sabi naman kapag hindi nakasunod doon pa rin po sa Deuteronomy 28:15 and 16 naman po. Subalit, ayun na, yung salitang if, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Verse 16, susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Verse 18, susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani at kaunting alagang hayop. Verse 20, padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. So yun po ang consequence naman kapag hindi po nakasunod sa kautusan. Ang sabi is under God's curse. So, ang problema po, wala pong nakasunod ng perfect sa kautusan. Kaya naman, ito po'y sinalungat ni San Pablo. Okay? Ano nga po ba ang ibig sabihin biblically ng justification? Okay. O pagpapawalang sala. Kasi po, sabi dun sa ating binasa kanina sa Galatians, ay walang sino man ang pawawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ano nga po ba ang pagpapawalang sala or justification, mga kapatid? Okay, in the Bible, justification is God's judicial act of declaring a believing sinner to be righteous, not by their own merits, but by putting Christ's perfect righteousness to them through faith in Jesus' atoning work on the cross. It's a complete and once for all acquittal of sin and a bestowal of God's perfect standard of righteousness, enabling a relationship between a holy God and sinful humanity. Ayun po ang sabi sa pagpapawalang sala. Ang pagpapawalang sala ng Diyos, mga kapatid, sa taong makasalanan ay, ito po ang justification po kasi is a judicial term. Opo. Ito'y ginagamit katulad ng kapag halimbawa nasa loob kayo ng korte, sa loob ng korte, nandyan yung judge, nandyan yung defense attorney, nandyan yung akusado, okay? At nandyan yung jury, okay? In the court of law, the judge knows you're guilty, okay? Sa hukuman, talagang isang tao ay alam ng judge na yung isang tao ngayon ay nagkasala, napatunayang nagkasala, at the prosecutor knows you're guilty. And the defense lawyer also knows you're guilty.
at higit sa lahat, yung tao mismong akusado, alam niya that he or she is guilty. Okay. But the jury, eto na ang maganda, finds you not guilty. O di you walk out of the courtroom free. Okay? Pero, not guilty does not mean innocent. You've just been found forensically, legally, not guilty. And the shout is, no matter how guilty you are, they can never try you again for that crime because that would be double jeopardy. Sa batas po, mga kapatid, kapag ka may isang taong nahatulan na, okay, sa kasalanan, at ikaw ay halimbawang napawalang sala, at meron ng naparusahan na inako o umako ng iyong kasalanan, hindi na uli pwede pang hatulan o akusahan uli sa same sin o kasalanan yung taong inakwit na ng hukuman. Kasi meron na pong naparusahan. Kapag ka ang taong yon na pinalaya na ay ipinakulong pa at kinasuhan uli sa kasalanang meron ng umakot na parusahan, ang tawag po doon ay double jeopardy. At yun po ay hindi na pinahihintulutan ng batas. Sa courtroom po yan, ano po mga kapatid, ha? O sa batas ng tao. Pero ang kagandahan nito mga kapatid, sa atin spiritually, one Friday on a hill called Calvary, ha? Meron pong shepherd, ha? Meron pong nag-alay ng kanyang dugo upang tubusin ang tao sa kasalanan, upang sa harapan ng Diyos, siya ay mapawalang sala. Legally, not guilty. I'm not innocent because hindi dahil sa hindi na tayo nagkakamali. Minsan nga, kanina lang, nagkamali tayo. Okay? Pero, dahil po sa may umako, may nagbayad na ng ating mga kasalanan, yung dahilan that I am not or we are not guilty, therefore being justified by faith, I have peace with God, not because I am not guilty, but because of the blood of Jesus Christ. Ito po ay cause and effect. The cause of I'm not being guilty was effected on the cross. He died for me in my place. The just for the unjust, the righteous for the unrighteous, so that now I stand before God and He put Jesus' righteousness on my account. Not only it's a legal term, it's accounting term din po yung sinasabi rito, no? Because of my sin, I'm in a minus color. I'm in a deficit. My account is overdrawn because of my sinfulness. I am bankrupt. So, God puts Jesus on my account and He calls sign for me, and when I stand before God, my bankruptcy has been wiped out because Jesus signed my owe you. I owe a debt I couldn't pay. So He paid a debt He didn't owe. Jesus paid it all. To Him I owe. Sin has left a crimson stain, but He washed it while white as the snow, and because of Jesus, I have peace with God. So, being justified by faith, not by law or works. Makikita po natin yan sa Romans chapter 4, beginning from verse 1 to 8. Romans 4, 1 to 8. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Ano? Please bear with me. Ayan. Roma.
1, Roma 4:1 hanggang 8. Ito po ang nasasaad. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Yung pagpapawalang sala ayon sa pananalig o pananampalataya. Kung itinuturing siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may pagmamalaki sana siya, ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling magagawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuturing ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayari ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala kayang ito'y para lamang sa mga tuli, hindi. Ito'y para rin sa mga dituli. Sinabi natin, batay sa kautusan na itinuturing na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan yon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos bago siya tinuli at hindi pagkatapos? Ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya'y itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya nung hindi pa siya tuli. Kaya siya'y naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya na matuwid kahit hindi sila tuli. At siya'y ama na rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil na siya'y sumunod sa halimbawa ng pananampalataya ng ating ninunong si Abraham noong bago pa siya tuliin. So, yung tinatawag naman po dito is yung circumcision of law of circumcision. So doon, bago pa si Abraham tinuli, yung gawa sa paggawa, no, is pinawalang sala na siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananalig, mga kapatid. At sa Galatia 3:8 hanggang 12, tingnan po natin ang sinasabi naman dito. Ito yung being justified by faith, not by law or works. Galatians 3:8-12. Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng mga nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Ang problema po, wala pong nakasunod perfectly sa kautusan. Okay, kaya dito po makikita natin ang pamamaraan ng Diyos kung papaano niya pawawalang sala ang isang tao,
hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kung hindi ayon po sa pananalig niya sa Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po, itong topic na ito, yung pagpapawalang sala ng Diyos sa taong makasalanan, actually, noon pa man ay ipinakita na po ito ng Panginoon doon sa unang tao na nagkasala, mga kapatid. Sa Genesis pa lamang, ipinakita na ng Diyos kung isinalarawan na niya kung papaano niya patatawarin o pawawalang sala ang taong nagkasala. Let's go back to the very beginning. Nung ang unang magulang natin ay nagkasala, si Eva at si Adan. Ayan. So, ayon po sa Genesis, matapos silang kumain, ang sabi ng Bible, noon nilang nalaman na sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtagni-tagni ito at yun po ang pinangtakip sa kanilang katawan. Alam niyo po sa Bible, meron pong nire-represent ang dahon ng igos, ano? Kung atin pong pag-aaralan, ano nga ba ang nire-represent ng dahon ng igos sa Biblia, especially doon po sa Genesis. Okay? Yung fig leaves o dahon ng igos. The fig leaves Adam and Eve used to make clothing signified a human attempt to cover their shame and sin through their own efforts rather than relying on God's provision. This fig leaf righteousness or self-righteousness is an insufficient and temporary solution representing humankind's flawed efforts to earn salvation through good works or self-atonement, which ultimately fail to provide true cover or reconciliation with God. In contrast, God's later provision of animal skin symbolized a more profound covering, a foreshadowing of the ultimate sacrifice and atonement for sin through Christ. Okay, eto na po mga kapatid. Nung kumuha sila, Eva at Adan, ng dahon ng igos na nagre-represent ng sarili nilang effort, pamamaraan nila kung paano nila mapagtatakpan ang kanilang nagawang kasalanan, nung ibinalot nila yon sa kanilang katawan o idinamit yung dahon ng igos na yon, mga kapatid, nakita naman actually ng Panginoon yon. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na yung ginawang damit ng unang magulang natin ay hindi inaprubahan ng Panginoon. Yung kanilang sariling pamamaraan, kung paano mapagtatakpan at mapapatawad ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dahon ng igos, actually, hindi po inaprubahan yun ng Panginoon. Paano po nating nasabi yan? Kasi sa Genesis 3:21, ang sabi po doon, kaya't ang mag-asawa ay binigyan ni Yahweh ng damit na yari sa balat ng hayop. Si Lord, hindi siya gumagawa ng isang bagay dahil lamang sa gusto niya. Bawat gawin ng Panginoon ay may purpose o may layunin. O imagine nung nakita ng Panginoon yung damit na yari sa dahon ng igos ni Eva at Adan na nagre-represent na human effort nila, yung sarili nilang pamamaraan kung paano mapagtatakpan ang kanilang nagawang kasalanan is hindi inaprubahan ni Lord. Pinalitan ng Panginoon yung kanilang way ng God's way para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Eto na po, kumuha ang Diyos ng isang hayop na inosente, Genesis 3:21, bumubo ang dugo nito, kinuha ang balat, at yon ang ipinalit na balabal doon sa dahon ng igos na ginawa ni Eva at ni Adan. Ikinover yon kay Eva at kay Adan. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga simbolo, mga talinhaga. Okay. At kung titingnan po natin, mga kapatid, may inilararawan ang Diyos sa ginawa niyang pagkuha ng hayop na inosente, pagsakripisyo at pagbubo ng dugo noon
kinuha ang balat at yun ang ipinangbalabal kay Eva at kay Adan. At yung pong pamamaraan ng Diyos na yon para ang tao ay lumapit sa Kanya at kung papaano lalapit ang tao sa Diyos is they need a sacrifice para makalapit sa Diyos at mapawalang sala siya. Okay. So, at yun po ay naging kautusan ng Diyos sa buong lumang tipan. At yun po ay itunuro ni Eva at ni Adan kay Cain at kay Abel na kanilang naging anak. At sabi ng Bible, nung dumating ang panahon, may itinakdang panahon talaga ang Biblia sa paghahandog ng dugo at hayop para sa kapatawaran ng kasalanan ng taong lumalapit at dumudulog sa Diyos. Kinakailangang may blood sacrifice. Itinuro po yun ni Eva at ni Adan kay Cain at kay Abel. At ang sabi ng Bible, nang dumating ang panahon, yung panahon ng paghahandog, naghandog si Cain ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang pinatabang guya at inihandog niya ang pinakamainam na bahagi. Nasiyahan ang Panginoon sa handog ni Abel at hindi ang kay Cain. Okay. Bakit kaya? Parehas naman naghandog. Pero ang handog ni Abel ang kinalugdan at hindi kay Cain. Kung makikita po natin mga kapatid, syempre ani sa bukid. Mga dahon-dahon din po yan. Okay? May mga dahon din yan. Ang ginawa ni Cain ay same thing sa ginawa din ni Eva at ni Adan upang mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Dahon. It signifies, mga kapatid, na sariling pamamaraan, human effort, okay? Sariling gawa para mapatawad ang kanyang mga kasalanan. At ang sabi, hindi kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain. Subalit yung kay Abel ay kinalugdan. Why? Sapagkat ang handog ni Abel is nakapattern sa pamamaraan ng Diyos na ginawa nung ang kanyang magulang ni Abel at ni Cain, si Eva at Adan, na nagkasala. Kumuha ang Diyos ng inosenteng hayop, bumubuo ang dugo, at yun ang ibinalabal kay Eva at kay Adan. Nakapattern ang ginawa ni Abel sa ginawa ng Diyos. Same way, parehas ang kanilang pamamaraan, mga kapatid. Okay, at yan ay naging kautusan ng Diyos sa lumang tipan, sa mga tao, especially sa mga Hudyo. Ano po, na kinakailangan may animal and blood sacrifice para mapawalang sala o mapatawad ang tao na naghahandog sa kanyang kasalanan. Subalit pagdating ng Panginoong Jesucristo sa bagong tipan, kung maaalala niyo po mga kapatid, doon sa huling hapunan, itinaas ng Panginoon ang kalis at ang sabi niya, ito ang aking dugo na mabububo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Okay. Tingnan po natin, pagdating po sa Hebreo, Kabanatang 10, ang itinuturo po rito tungkol sa kautusan na yan na paghahandog ng hayop at dugo nito para sa kapatawaran at pagpapawalang sala ng Diyos sa taong makasalanan. Hebrews 10 verse 1. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. So yung kautusan po na paghahandog ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao, mga kapatid, ang sabi, anino lamang iyon. Okay? Lumalarawan, anino lamang. Yung ginawa ng Diyos kay Eva at kay Adan na kumuha siya ng hayop, bumubuo ang dugo at kinuha ang balat, binalabal kay Eva at kay Adan,
may inilalarawan na ang Panginoon noon. Inilalarawan niya na ang gagawing pagbubo ng dugo ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Ituloy po natin ang pagbasa sa Hebreo Kabanatang 10, talatang 1. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ang lahat po nung ritual na paghahandog ng dugo ng hayop para sa kapatawaran at pagpapawalang sala sa taong makasalanan, ang sabi po, yun po na kasulatan na yun ay pinapatungkulan si Jesus. Tuloy po natin ang pagbasa. Sinabi muna niya, verse 8 ng Hebrews 10, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't ito'y inihahandog, kahit ito'y inihahandog ng kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal. Pag sinabi pong ginawang banal, pinawalang sala. Justified. Okay? Ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsan ng paghahandog sa kanyang sarili at yon ay sapat na. So, dahil po sa handog ni Kristo, handog at pagbubo ng kanyang dugo sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at kung yun po ay ating pananaligan, panghahawakan, paniniwalaan, ang sabi po dito, yun ay sapat na. Wala na po tayong kinakailangan pang idagdag. Alam niyo po, noong wala pa ako sa ganitong gawain, meron akong paniniwala kasi noon na para mabawasan at mapatawad ng Diyos ang aking mga kasalanan, alam niyo po ba na ako'y namanata? Opo, tuwing mahal na araw, ang panata ko noon ay aakyat ako sa bundok, Banahaw, kasi marami pong doon namamanata tuwing mahal na araw, nag-aakyatan sa bundok. Pero ako noon, ang aking paniniwala the time is sa gagawin kong pagsasakripisyo at sarili kong pamamaraan na pag-akyat sa bundok, Banahaw, ay mapapatawad ako ng Diyos at mababawasan ang aking mga kasalanan. Subalit nung glory to God, kaya lang ang problema noon, kahit ilang akyat na ako, pagbaba ko, wala pa rin naman pong pagbabago sa buhay ko. Kung ako'y lasinggero umakyat, lasinggero pa rin po ako nung ako'y bumaba. Kung ano po yung ugali ko nung ako'y umakyat, ganyan pa rin naman ang ugali ko, mga kapatid. So, nakita ko doon na hindi sa pamamagitan ng sarili kong gagawin o pagsasakripisyo o human effort ay mapapawalang sala ako ng Diyos
dahil po dito sa nabasa ko na ito, na dahil sa handog ni Kristo, ang sabi, para sa kapatawaran ng kasalanan, at yun ay sapat na. Nung nalaman ko po ito, tinantanan ko na po ang pag-akyat sa bundok, Banahaw. Wala na po akong kinakailangang idagdag. So in short, mga kapatid, ang isang taong mananalig sa Panginoong Hesukristo at mananampalataya at magsisisi at aaminin na siya'y makasalanan sa harapan ng Diyos at mananalig, maniniwala na si Jesus ang nagbayad at namatay siya para sa ating mga kasalanan at ang dugo niya ang tumubos sa ating mga kasalanan, ang tao pong yun sa harapan ng Diyos ay pinawawalang sala. Ito po, yung ginawa ni Kristong katwiran na siya'y mamatay, bagamat wala siyang kasalanan. Sa taong nanalig sa Kanya, kinukuha yun ng Diyos at ibinabalabal sa taong nanalig kay Kristo. Ang tawag po doon ay imputed righteousness. Ibinabalabal, ibinibigay yung katwiran ng Diyos na sa taong makasalanan. Okay. Sa Ephesians 8, at sa chapter 2, 8 and 9 po. Ephesians 2, 8 and 9, sabi po ron, naligtas kayo sa pamamagitan dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ulitin ko po, Ephesians 2, 8 and 9. Naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Pag sinabi pong kagandahang loob, grace. Grace is unmerited favor. Hindi mo pinaghirapan, wala kang ginawa. Okay? At ang sabi po doon, naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Na tayo po'y nananalig na ang Panginoong Hesukristo ang namatay sa krus, bumubo ang kanyang dugo upang bayaran at mapatawad ang ating mga kasalanan. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos. So, yung pagpapawalang sala ng Diyos, ang kaligtasan daw po, mga kapatid, is kaloob. Pag sinabi pong kaloob, kakaiba po ito sa reward. Ang ginamit po ng Biblia is gift from God. Pag sinabi pong gift, hindi po pinagpapagalan, hindi pinaghihirapan. Katulad ng mga nag-birthday, di ho ba? May mga nag-birthday na may nagregalo. Yung regalo na yun, wala naman silang hirap dun yung mga nag-birthday. Di ho ba? Tinanggap lang nila yon. At walang may nag-birthday na tumanggap ng regalo na nagsabing, magkano to? Babayaran ko. O sige, pagtatrabahuan ko to. Maglilinis ako ng bahay nyo sa susunod kasi may regalo ka. Pag pinaghirapan mo, hindi na po kaloob yun. Hindi na gift yun. Ang tawag po doon sa pagpaguran mo is reward. Pero when it comes to salvation and justification, ang sabi po, it is a gift from God. Bunga ng iyong pananalig sa Panginoong Hesukristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, Ephesians 2:8-9, hindi ito dahil sa inyo o sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat na ipagmalaki ang sinuman. So mga kapatid, maliwanag po na ipinahahagi ng salita ng Diyos na ang isang tao ay mapapawalang sala, hindi po dahil siya'y perfectly na nakasunod sa kautusan o sumunod sa kautusan. Dahil wala naman totaling nakasunod sa kautusan. Kung hindi, dahil sa kanyang pananalig sa Panginoong Hesukristo. Salamat sa ating Panginoon. Okay? Ayan. Kaya, mga kapatid, maraming salamat po sa gabing ito. Dahil minsan pa ay tayo po'y naliwanagan sa pamamagitan ng salita ng Diyos hango sa banal na kasulatan. Ang sabi po sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. At ang katotohanan po, pagdating po sa pagpapawalang sala ng Diyos sa taong makasalanan is sa pamamagitan po ng pananalig niya sa Panginoong Hesukristo. Na ang Panginoong Hesukristo,
Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At dahil sa kanyang ginawa at pagbubo ng kanyang dugo sa krus, sa taong nanalig, sumampalataya, nagsisi at tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, God declares you not guilty. You are justified by faith through Christ. In Jesus' name, amen. 2 Timothy 2:2.